Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon ay may kinalaman doon po sa mga nakaraang video natin tungkol po sa duties and responsibilities ng isang security professional during strikes and lockouts, no? Kasi ito pong strikes and lockouts, ito po ay isang uri ng civil disturbance or civil disturbances. Ngayon, ano po ba yung civil disturbance, no? Kasi ito po ay napapanahon din sa ngayon, no? Dahil po sa nangyayaring giyera sa Middle East, no? Ito po yung giyera po na yan ay nagdulot ng pagtaas ng presyo, no? Nakaapekto po sa pandaigdigang kalakalan, no? Ekonomiya. Dahil yan po ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis na nakapagpabago, no? Biglang angat po, no? Yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin, no? So, dito po sa civil disturbance, let's say nagkaroon po ng pagkakataon, nagkaroon ng isang sitwasyon, no? Lalo na po sa mga tumataas na presyo ng langis, na apektado po yung iba't ibang presyo ng bilihin. Kung kayo po ay isang security professional, ano po ba yung pwede ninyong maging panuntunan dyan? No? Let's say, yung inyong binabantayan ay nagkaroon ng mass action. No? Kung kayo ay naka-duty sa mga planta ng langis, no? So nagkaroon ng mass action yung mga empleyado dyan. Kung kayo naman ay naka-duty sa mga eskwelahan, no? Nagkakaroon ng mga student protest. Okay? Mga labor protest, no? Mga labor unions na nag-gathering, no? Ngayon, tandaan po natin, yung isang peaceful assembly, yan po ay guaranteed under the Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution. So, yan po ay ginagarantiyahan ng konstitusyon, no? Maliwanag po yung sinasabi diyan. No law shall be passed abridging the freedom of speech, no? Of expression, of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Di ba? So, baliwanag po yung isinasaad ng Article 3, Section 4. No? Pero po, ito pong video na to ay isang paalala na hindi po komo ginagarantiyahan niya ng Article 3, Section 4 at pinagtibay ng batas pambansa bilang 880. No? So, hindi po komo ganyan, basta po natin sasamantalahin yung pribilehiyo or karapatan na ibinibigay ng batas, no? Kasi po, although may ganyang garantiya under the 1987 Constitution, meron din naman pong mga batas na pinoproteksyonan din yung karapatan din ng mga ilang tao rin sa lipunan, di ba? Tulad halimbawa, no? Isinasaad ng Article 135, no, ng ating revised penal code, yung public disorder, di ba? So let's say nag-assemble kayo, nagkaroon ng mass action, pero nagkaroon naman ng public disorder. So yan po ay sagka, no? Let's say meron kayong nalabag na ordinansa ng LGU. So sagka po yan. Okay? So Article 155 ng Revised Penal Code, Alarm and Scandals, no? Nagkaroon ng mga loud disturbances, no? Indiscriminate firing. Diba? Nagkaroon ng damage to property. Okay? So, under the Civil Code, meron ding tinatawag na Article 694 to 707. Okay? Nuisance and noise pollution. Diba? So, let's say may mass action kayo. Medyo may nagreklamo na kayo ay nakakaperwisyo sa kanila. No? Nuisance. Diba? Noise pollution. May karapatan din silang maghain na reklamo laban dun sa natin, no? Sa ginagawa, no? So ano ba yung nuisance? Any act that, so sabi ng Civil Code, no? Any act that harms health, no? Any act that harms health, offends the senses, no?
such as noise pollution or obstructs property usage. Diba? Nag-gathering kayo dyan, political gathering, no? Nakakaabala kayo sa public roads or wala kayong kaukulang permiso, so pwede pong i-address ng batas yan. No? So, meron ding tinatawag na Article 287, di ba? Unjust vexation. Okay? So, addresses action that cause annoyance, di ba? Or irritation or harassment to another person. Di ba? So, yan po yung mga sinasabi natin. Diyan po pumapasok yung civil disturbance. No? Pagka po, okay, kung yan po ay peaceful gathering, student protest, no? Malayang isinaad at may kaukulang permiso, wala pong civil disturbance diyan. Diba? Pero kung meron na pong violation ng mga nabanggit nating mga provision under the revised penal code, under the civil code, yan po ay maituturing na civil disturbance. No? So ano po ba yung civil disturbance? Civil disturbance is a public, no, often violent act of unrest. Di ba? A public, often a violent act of unrest, such as riots, strikes, or unlawful demonstrations, okay, that disrupts community, no, that disrupts community life, causes property damage, or injuries to people, requiring intervention to restore order. No? So, kaya po, ngayon, ano po ba ang papel ng isang security professional? Let's say, naharap kayo o tumambad sa inyo yung ganyang sitwasyon. O wag po nating kalilimutan, no, yung isinasaad ng ating Code of Conduct. No? Code of Conduct, okay, ng isang security professionals. No? So, ano po ba yung Section 236, no, ng Republic Act 11917 o the Private Security Services Industry Act, no? Code of Conduct of Security Professionals. So doon po sa Section 236, letter number 9. So maliwanag po, yan po ang ating kalilimutan pag may mga ganito, no? He, she, or their group of security professionals shall not participate or integrate or instigate any disorder, strike, riot, or any violations of the law, and shall immediately notify the police in case of any sign of such occurrences. Di ba? So, maliwanag po yung nilalaman ng Code of Conduct. Hindi tayo pwedeng mag-instigate, no, magpanimula, or mag-participate sa mga ganyang gawain. At tayo po, bilang PNP Force Multiplier, pag meron po tayong na-monitor na ganyan na, di ba, civil disturbances o ahantong sa isang civil disturbances, dapat po i-notify, no, call the police agad. Di ba? Kasi yun yung inaasahan po sa atin bilang mga PNP Force Multiplier. At kung tayo man ay, let's say, yung binabantayan man nating kumpanya, doon nagsimula yung isang demonstration, mass action or what? O wag naman po natin kalilimutan yung nilalaman ng Rule 56, no? Yan po nakasaad dyan yung during duty of a private security professional during strikes and lockouts, no? So particular po sa isinasaad ng Section 256, no? Sabi diyan, role of private security professional, no, during strikes or lockouts or civil disturbance, no? PSP shall refrain from joining any picket, strike, lockout, or any modes of participation in mass gatherings that would violate the peace and order in their area of responsibility. No? Another thing, yung kasunod po, Section 257, policies for PSPs during strikes and lockouts. Ano sabi rito? All private security personnel in direct confrontation with strikers, marchers, or demonstrators shall not carry firearms. Number 1 po yan. Huwag magdadala ng barel. They may at best carry only nightsticks or batons and may or may not be provided with tear gas canister and dispensers. No?
Private security personnel of strike-bound establishment not in direct confrontation with the strikers may carry their issued firearms in the usual prescribed manner. Okay? So, maliwanag po. No? Private security personnel shall avoid direct contact either physically or otherwise with the strikers. Diba? So, yan po yung mga dapat nating tandaan dyan. Diba? So, hindi po tayo salungat sa mga sa pinaglalaban nila, lalo na po ngayon, no, medyo talagang grabe po. Skyrocketing yung pagtaas ng gasolina, ng mga produktong langis, petrolyo, na nakakaapekto po sa mga basic needs, no? Yung mga pangunahing pangailangan na binibenta po sa merkado. Talagang grabe po yung pagtaas, no? Pero tayo po bilang private security professional, malagang magampanan natin yung ating tungkulin. Mapanatili yung peace and order, no? Yung kaayusan sa ating mga nasasakupan. So, yun po yung dahilan kung bakit tinalakay po natin tong civil disturbance, no? So, napakalaga po ng papel ng isang private security professional in terms of community peace and order, di ba? So sa mga planta, di ba? Mga eskwelahan, so dapat po maliwanag po yung ating direksyon diyan. Hindi po tayo pwedeng mag-instigate at hindi rin tayo pwedeng makilahok diyan. Bagkus, panatilihin natin ang kaayusan, kababaang loob, at isa sa lahat, no, yung tinatawag na maximum tolerance, no? So hindi natin pwedeng komprontahin 'yan, no? So maximum tolerance po tayo. Any incident that would result to a civil disturbance or civil disturbances or civil unrest should immediately notify, no? We must immediately notify the PNP or the nearest PNP units, okay, in our area. So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.